Bukas na yun, Yay! Nalita ako ng kante. Nagpa-BP muna ako. Baka ginalingan ko sa pagtuturo masyado, hinay blood ako. Normal naman, 110/70. Let's continue. So the last topic was BCS, or our Biopharmaceutical Classification System. And we're going to talk about our dissolution. So dissolution is known to have an important impact in terms of our bioavailability. So tingin kayo dito. Okay. So this is the general process ng pag-absorb ng solid dosage form sa katawan. Simula dun sa pinakakaliwa, solid yon, tablet, capsule. Then bago siya maging absorb, kailangan muna niya mag-disintegrate. Then after niya mag-disintegrate, magdi-disaggregate siya. Then finally, magiging fine particles. Then lahat ng parts na exposed dun sa liquid, they would start to dissolve. And that is our dissolution. So dyan po nang gagaling lahat ng dissolution. After niya ma-dissolve, saka lang siya pwedeng pumasok sa loob ng katawan. Remember that solid particles cannot be absorbed, only solutions. So this is the theory of dissolution. Okay? Now, what are the factors related to the physicochemical properties of dissolution? Nabanggit na natin kanina ang ating BCS. But for you to recall, disso, solubility, and permeability are the most important factors in oral drug absorption. So ito yung kanina. Alin nga po ang kailangan natin or pinakamagandang category? 1 at 3. Dapat mataas ang solubility. Okay, products that affect our dissolution. Unang-una, excipients. Yan yung pinakamalaking factor. Ano ang ihahalo ninyo sa inyong gamot para mabuo? The choice is yours. Like, nasa inyo na po yun. Nasa pag-formulate nyo na yon. So, ito yung mga important parts. Yung disintegrant, yung gagamitin, gano'ng kadami, anong inyong diluent. At isang importanteng bagay ay surfactants. Di ba, naglalagay tayo ng magnesium stearate, calcium stearate, or stearic acid para madulas yung ating tableta, yung ating lubricants. Para pag ini-eject, di ipapunch natin, lalabas yung tablet. Pag in-inject, mabilis, hindi nadikit. Pag napadami ang lagay ninyong ganon, it might repel water. And when it repels water, matagal mag-dissolve. So those are things that you need to consider in product formulation. Another thing is, gaano ba kalaki ang inyong tablet? Bakit hindi lahat ng tablet ganito kalaki? Para madaling makita, hindi mabilis mawala. Kasi, baka hindi naman ganon din kadami yung active ingredient ninyo. Sunod, factors related to the manufacturing process. In terms of wet granulation, gaano kalaking granules na gamit nyo? Anong gamit yung drying method? Spray drying ba? Fluid bed? Etc. Itong mga to, ito ay important in terms of dissolution. Isa ring important na parameter is compression strength. Gaano kadaming newtons ang gamit nyo para ma-press yung inyong tablet. Pag sobrang lakas, baka sobrang tigas, matagal ma-dissolve. Kapag sobrang hina naman, nabuo nga, nadudurog. So, binabalanse po iyon. Alam nyo ba na, take for example, nagawa kayo ng company. Bago nagpa-approve kayo sa FDA ng inyong product. Siguro meron kayong 5 product na pagpalagay na ang inyong planta ay dyan sa Simlong. Sample dyan. Pwede yan eh. Kasi malayo na yan sa bayan. Kung na-approve na kayo ng FDA sa Simlong at bigla kayong pinalayas ni Mayor, pwede yun. Palalayas ka na, ayoko na ng manufacturing diyan. Alisin yan.
at lumipat kayo, take for example, Pampanga or sa PKI, dun sa Lima Park. Pag lumipat kayo, hindi dala-dala niyo lahat ng machine nyo, magagawa kayo ng bagong planta doon, kailangan nyong magpasa uli sa FDA ng license, ng manufacturing na certificate. Yung mismong act ng paglipat ng gawaan ng tablet from Batangas to Lima Park will require a full application again. Kasi hindi na guaranteed na yung tablets na ginagawa mo sa Batangas, same ng bioavailability ng nasa Lima Park. Lumipat ka lang. Pag nagpalit ka rin ng machine, isang example din yun, nagpalit ka ng major machine for tableting, magpapasa ka ulit sa FDA ng application. Basta merong major change that can affect the bioavailability, you need to resubmit to the FDA. Hiring po ang FDA. Kung curious kayo. Nag-licensing seminar kami ng Friday. It's interesting kasi ang FDA ay hindi kumukuha ng pera sa kaban ng bayan. Meaning, by law, ang pondo ng FDA ay kung ano lang ang nakokolekta niya sa permits, applications. Ang sinasahudan lang ang pinopondohan lang ng gobyerno ay tao. Pero yung mga machines, buildings, lahat po yun ay kung ano lang nakokolekt ng FDA. Kaya, kung mapapansin nyo, minsan mabagal ang FDA, kulang sa gamit. Kasi, hindi siya pinopondohan ng Philippine National Treasury. Kung sisipag-sipagan ng FDA ang pagmamonitor ng mga butika at nagtiket, yun, lalaking kita ng FDA. Okay? Now, balik tayo sa DISO. So, ano ba ang roles ng dissolution? Nung QC, ang pagkakaintindi nyo lang siguro sa dissolution ay dapat less than 30 minutes, dissolve na siya. Yun lang naman. Pass or fail lang naman yon. Pero ngayon, ginagamit natin ang DISO sa more detailed things. Katulad ng, ginagamit natin ang DISO to determine if maganda ba ang formulation natin. At more importantly, yung sinabi ko kanina, appropriate dissolution methods are used to make an in vitro, in vivo correlation. Highlight nyo yun. Importante yun. IVC. In vitro, in vivo correlation. So ano ba yung in vitro, in vivo correlation? So when we say in vitro, in vivo correlation, yun yung nagsasabi na kung ano ang performance sa in vitro, yun din ang performance in vivo. Isa pa. Pag sinabi, baka nakalimutan nyo. When we say in vitro, ito yung lab testing. So dissolution apparatus, that is in vitro. In vivo, it requires animals or humans. Pag sinabi natin meron tayong in vitro, in vivo correlation, it says that kung anong result ng ating in vitro test, like dissolution, has a strong correlation with in vivo test, bioavailability testing. So kapag meron kayong IVC, hindi nyo na kailangan in vivo testing. Hindi nyo na kailangan ng tao. Basta kaya nyong i-prove sa FDA na meron tayong IVC. Tatanungin ko yan, what is IVC? Say, what is IVC? Its importance to drug development. Yan. Okay? So another part of our IVC is biorelevant testing. So when we say biorelevant testing, we use dissolution tests as a basis for testing bioavailability. That is our biorelevance testing. Again, biorelevant dissolution testing is when we use DISO
for determining bioavailability. Maraming conditions, pero usually naman minamatch lang natin. Meron namang standard suite ng parameters for our biorelevant testing. Okay? Ito yung mga correlation models defined in the FDA. Ang pinaka-important po dito yung una. Yun na may pinakamalaking chance ng correlation na ma-approve siya as for IVIVC. Okay? Una, pagod na ako. There is a point-to-point relationship between in vitro dissolution rate and in vivo input rate of the drug from the dosage form. Ano yung sabihin nun? May direct correlation. Pagganda ng dissolution rate, pagganda ng in vivo result. Yun yung perfect na basis for IVIVC. Pag tumaas ang DISO, tumaas ang bioavailability, madaling mag-form ng IVIVC. Ito mga lower levels, ito po ay less accurate and less reliable as it goes down. Comparison of the mean in the in vitro dissolution time to in vivo residence time. C, single point relationship between DISO and a parameter like half-life or T90. Level C, correlation that relates to one or several pharmacokinetic parameters of interests. Okay? So, yung mga yan, actually, hindi niya natrabaho. Itong pagbuo ng IVIVC, yung concept lang ng IVIVC, okay na po yun. Pero yung paggawa ng mathematical model ay mathematician ang kailangan nyo. Applied math ang kailangan nyo doon. Kailangan i-compare ang bioavailability sa ating DISO. Kaya mahal ang mga ganong courses. Hindi BS Math, Applied Math. Alam niyo ba, malaking sahod ng actuarian? Alam niyo ba kung anong actuarian? Mathematician siya. Pero ang kanyang trabaho ay mag-predict ng future. Hindi naman mag-predict ng future. Take for example, hindi naman sa mag-predict ng future literal, pero based on current statistics and guidelines, magagawa siya ng parang modeling, ano yung chances? Anong chance mong mamatay kung ikay may gantong sakit? Anong chance na mabuhay ka, ganon-ganon? Doon po nang gagaling yung pricing ng insurance. So take for example, mataba ka. May ano yon, priced in yon. Mas mataas ang babayaran mo for insurance. Ganon. Kung ikaw ay may sakit, mas mataas ang for insurance. Actuarian ang tawag doon. Madalas, sir, ay nagkakaroon. Hindi, ano lang siya, statistics lang. Basihan siya ng decision-making ng company. So, yung mga actuarian makikita nyo sa insurance, SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, din yung makikita yon. Yung trabaho ng actuarian ay i-determine or i-calculate ang mangyayari sa future. Kaya ang hirap ng math na yon. Okay? So again, alin po ang pinaka-importante natin? Level A. Sige nga. Miss Karingal na nandoon. Anong sabihin ng level A na IVIVC? Level of correlation that allows solution of the entire in vivo by force from the in vitro dissolution problem. Ano yung sabihin nun? Simple lang naman yon. Ano yung sabihin ng level A? Pag may level A, ano yung sabihin nun? Like? Yun nga yung pinaka-important. Pero bakit? I mean, siya yung pinaka-important. Ano yung characteristic niya? Like, there is a point-to-point. What does that mean? Anong meron sa relationship ng in vitro sa in vivo pag merong point-to-point? Yan. Yan na yun. Explain mo na lang sa amin kung anong sabihin yan. There is a point-to-point relationship.
relationship. There is a direct relationship, meaning if this solution goes fast, is better, ano mangyayari sa bioequivalence? Increase din po. Okay? It shows a direct relationship. Yun ang pinaka-relevant. Kasi yun yung may pinaka-reliable way of predictions. Okay? Kapag meron kang IV-IVC, this level can be used as a surrogate for in vivo drug performance. In sabihin nun, pag meron ka nito, pwede kang magkameron ng biowaiver. Okay, pag may IV-IVC ka, pwede kang magkameron ng biowaiver. Pag may biowaiver ka, yan ang golden ticket mo. Pag may biowaiver ka, pwedeng hindi ka na mag-in vivo testing. Pwedeng lahat ng ipasa mo na lang sa FDA ay in vitro dissolution. Kasi napatunayan mo na may direct correlation ang in vitro test, which is DISO, with in vivo results, that is bioavailability. Okay? Pag may ganito kayo, panalo na, tipid na. Napansin nyo ba bakit hindi lahat ng drug products ay may generic? Kasi malamang, yung ibang gamot na hindi magawa ng generic, nahihirapan kumuha ng ganito. At pag sila'y nahihirapan kumuha ng ganito, mahirap patunayan ng bioavailability, magastos. That is why mas mabilis ang generic sa ibang drugs compared to other drugs. Isang ikinakatampo ko sa buhay, Sulodexide. Sulodexide is an anticoagulant. It is a drug that dissolves clots in very small arteries. So take for example dito, pababa ng legs. Sino sa inyo may varicose veins? Wala pa. Pag may varicose veins, mas prone kayo sa deep vein thrombosis. So yung tito ko, merong, hindi naman DVT, pero peripheral thrombos. Basta may clots dito. Hindi naman siya lethal, pero namamanas, nangingitim, kulang sa blood flow. Ang Sulodexide ay anticoagulant. Ngayon, yung Sulodexide na yon, 85 pesos. 2 beses sa isang araw. So, 160. Sa isang buwan, mahal. In short, mahal. Ako nagbabayad ng gamot dati. Kaya, as a diligent pharmacist, naghanap ako ng generic. Wala. Pagpipilian mo lang 80 pesos. Dadalwa yung approved na Sulodexide sa Philippines. It's so expensive to maintain it. Kaya, ang alternative, nagtanong naman ako ng alternative sa internal medicine. Anong alternative? Warfarin. Kaso, mas mataas ang chance ng bleeding and kailangan i-monitor yung APTT. So parang ganun din. Hassle din. Yung convenience ng hindi ka magte-test, yun na. Okay? Ang naisip ko, mag-import na lang ng Sulodexide bago gawin kong capsule. Okay, kasi kaya naman, gaganon mo lang naman ng konti, lalagyan mo lang naman ng lactose bago ipapainom mo. Problem is, sensitive yung Sulodexide, mabilis daw masira. So, kaya mahirap siyang gawing generic. Okay? Madali lang magawa ng generic, kokopyahin mo lang naman yung gamot ng isa. Ang problem ay, eto. Like, kung hindi mo kailangan approval sa FDA, go ahead. Pero, since ibebenta mo sa market, kailangan mong ipatunay na bioequivalent ang inyong gamot. So, what is the importance of BCS to biorelevant testing? Katulad ng sinabi ko kanina, ang pwede lang po for biorelevant testing is 1 and 3. IV-IVC expectation for 1, IV-IVC is expected if dissolution rate is lower than gastric emptying time, otherwise limited or no correlation. Pag 3, limited or no IV-IVC since absorption rate is determining. Bakit nga? Ano ba dapat na mataas? IV-IVC is equal. Okay. 1 and 2 ang kinukuha. For
biorelevant dissolution testing. Pag drug formulation, 1 and 3. Pero pag for BCS or biorelevant dissolution testing, 1 and 2. Dapat mataas ang permeability. Tapos na. Yay! Nag-iisipan ko pa. Hmm, 17 slides lang, are. Tatapusin ko na. Bukas na yung tira, mahaba yung bukas. Mga therapeutic equivalents yung bukas. Para naman may gawin tayo bukas.